Hi guys! Good morning! So, time check natin ngayon, it's 5 o'clock na ng umaga and it's January 11, 2026. Ayan, dito sa Lethbridge, Alberta. So, andito ako sa closet ngayon guys, nagpapahinga lang. So, may trabaho ako ngayon. Andito ako sa ER ngayon guys. Nagtatrabaho ako sa Chinook Regional Hospital. Andito ako nagtatrabaho and naka-assign ako sa emergency ngayon. And buti na lang hindi siya masyadong sobrang busy ngayon kaya medyo nakakaupo ako. Ayan. So, pag-uusapan natin ngayon guys, dahil may time ako kahit papano, ang paglipat namin dito sa Alberta. Oh my God. Kapag lumipat ka talaga sa ibang province, you have to be prepared talaga. Kailangan meron ka talagang extra na pera kasi hindi pala ganun kadali ang lumipat ng other province. Unlike yung lilipat ka lang ng ibang employer. Ang laki pala talaga ng diferensya guys. Nako, dapat paghandaan talaga ninyo once na you decide na mag-move to other province, kailangan prepared talaga kayo like mentally, emotionally, ang mga stress, physically, and then lahat na lang yata. And then number one is ang pera. So number one talaga dapat may pera kayo na just in case pag wala kayong tinatawag na ano tawag niyan? Wala kayong tinatawag na um, job, ano tawag nun? Ay, alam ko na. Kinat ko muna kasi nakalimutan ko yung words eh. Job offer. Ayan. So, kung wala kayong job offer sa employer, kung saan lilipat kayo ng other province, wag na kayong lumipat kasi um, ang hirap. Well, hindi ko na sinasabi na wag na kayong lumipat. Well, kung may pera naman kayo at kaya nyo naman na kahit wala kayong trabaho, dun sa pupuntahan nyo is kaya nyo pa rin suportahan yung pagbayad nyo ng mga bills at kung ano-ano pa yung mga pagkain nyo. Kung kaya nyo naman, so walang problema yun. Para sa akin kasi nga na-experience namin yung situation na nakapag-decide lang kami na nakapag-decide lang talaga kami na gusto namin lumipat ng other province. Wala kaming job offer, wala and everything. So, for 3 months, wala kaming trabaho guys. Grabe, sobrang laki nung gastos namin kasi um, kailangan mo magbayad ng first and last nung bahay. Kailangan mo bayaran yung mga bills mo sa cellphone. Kailangan mo mag-prepare para sa kakainin mo weekly. Tsaka ang daming kailangan ng bills. Kailangan prepared ka. At least meron kang monthly. Kung magkano yung kinikita mo monthly. Like for example, dalawa kayong mag-asawa. Kailangan, halimbawa meron kayong 4,000 or 5,000 na kinikita in 1 month. Kailangan kung 3 months wala kayong trabaho. So, kailangan meron kayong 15,000 para at least kung ano yung dating ginagawa nyo is kaya nyo pa rin suportahan yung pambayad nyo sa bills, pambayad nyo sa bahay and everything, tapos yung nakakaipon kayo. Pero kung wala kayo nun, nako, sobrang napakahirap talaga. Kasi like for example, lumipat ka sa other province, ang kinikita nyo mag-asawa dun sa province na kung saan kayo nanggaling is like for example 4,000, kasi every 2 weeks halimbawa meron kayong 1,000 1,000, so 2 weeks 2,000, 1 month 2,000, tapos yung sa asawa mo is 2,000 din, so 4,000. So yung 4,000 na yun, kasama na yun yung pambayad niyo sa sasakyan, mga gas, pagkain, pambayad sa bahay, at kung ano-ano pang mga bills sa internet. Kailangan meron kayo nun kasi kung wala kayo, kukunin niyo yun sa savings niyo kung wala pa kayong trabaho pagdating doon. So kung 3 months kayo walang trabaho, so paano mo mabayaran yung bills na monthly dumadating? So napakahirap, 'di ba? Kaya sobrang stress ka talaga. Grabe yung laki ng gastos namin kasi nga wala naman kaming job offer. Tapos buti na lang medyo may extra kaming pera kaya nasusuportahan namin yung weekly na pangangailangan namin. Kasi number one, kailangan mo makabayad ng pambayad sa bahay. So first and last, dapat meron ka nun. Tapos yung ano pa, at kung ano-ano pa talagang bills, ang dami. Kung ano yung bills na
pinanggalingan mo doon sa pupuntahan mo is the same. Depende pa nga, minsan mas mahal pa kasi mas mahal yung bahay na binabayaran mo. So, gaya sa amin, medyo mas mahal yung expenses namin dito sa Alberta kasi sa Ontario, guys, 1,000 lang yung ano namin. 1,000 lang yung ano tawag yan? Yung bahay na binabayaran namin, all inclusive na. Pagdating dito, yung binabayaran namin is nasa 1250. So, tumaas ng 250. So, ang hirap mag-adjust. Pag wala kang pera sa bangko, mahirap din talaga na lumipat talaga sa ibang province, 'di ba? So, yun, sinishare ko lang siya kasi nga, hindi namin din in-expect na gano'n, na hindi naman pala gano'n din kadali maghanap ng trabaho. Parang kagaya lang din nung nasa Ontario ka habang naghahanap ka ng trabaho, hindi pala siya gano'n kadali. Kasi ang hirap din naman pala, wala namang, pag nag-apply ka is matatanggap ka kaagad, may interview ka, magkakaroon ka agad ng trabaho. Hindi, kasi nga, pag nag-apply ka, Diyos ko, my God, Lord, pag wala ka pang experience, ang hirap, magpasa-pasa-pasa ka pa, tapos maghihintay ka pa ng tatawag sa'yo para sa interview. So, after the interview, you have to wait pa kung depende i-offer sa'yo right away yung trabaho or maghihintay ka pa na tatawagan ka nila kung ikaw yung napili nila, o 'di ba? So sobrang napakahirap talaga na lumipat ka ng other province compared sa lumipat ka lang dun mismo sa ibang employer. So yun ang kaibahan at dapat nating maintindihan na dapat magiging prepared tayo. Hindi lang sa lahat ng kung ano-ano pa, hindi lang sa mga mentally, hindi lang sa mga number one talaga is eto guys, yung pera. Yun ang pinaka-importante pala talaga sa lahat. Lalo na pagka nakapag-decide ka na gusto mong lumipat. Kasi doon sa lilipatan mo, wala namang libreng bahay. Walang libreng pagkain. Walang libre. Lahat ikaw pa rin magbabayad. Kaya, payo ko lang sa lahat guys, pag nagpaplano kayo na gusto nyo lumipat ng other province, make sure nyo na kaya nyo, suportahan yung sarili nyo at may pera kayo. So, yun lang. Maraming salamat. Bye!